Posibleng tumaas hanggang super typhoon ito pong bagyong si Pipito. Kung makikita natin sa advance forecast ng ating windy.com at sa forecast naman na bago ng ating DUST Pag-asa, posibleng maglandfall o bago maglandfall dito po sa area ng Catanduanes, sa part ng Caramoran, ito pong sa Virac, ay posible na umakyat up to super typhoon. Ibig sabihin yan, ito na po ang pinaka malakas na kategorya ng bagyo mula sa tropical depression, tropical storm, severe tropical storm, ang typhoon at super typhoon. So papalo siya ng 185 km kada oras pataas ang posibleng lakas nito, especially sa gitna at mayroong mga pabugso. Gaya natin binabanggit nakaraan, ito po sa ganitong senaryo, malakas na klase po ito ng bagyo. Okay? So ngayon, sa forecast na bago ng ating DUST Pag-asa, mayroong pagbabago sa kanyang posibleng movement o yung daanan ng sentro ng bagyo. Ito ang pinaka-latest na forecast ng ating pong DUST Pag-asa ngayong umaga lamang. Makikita natin dito na ito nga ho ay sa bahagyang tumaas kumpara nakarang araw na sa ibabang bahagi na part yung area nitong particular ang Visayas, and then parang magdalan siya direkta sa may area ng Bicol but umakyat ng bahagya. Pero kita pa rin po siya doon sa magiging wave niya na sako pa rin po yung part ng Visayas area at sako pa rin po ito pong Bicol area. Then sa Southern Luzon, paakyat po ng Central Luzon area. So yan po. Tingnan natin dito naman po sa windy.com yung mga mats na forecast ng ating mga meteorologists para makita natin yung mga possible area. Ito po yung movement mga great. So ngayon pong araw po ng Biyernes, unti-unting paparating dito po sa ilang malapit sa kalupaan, particular sa may part ng Visayas area. Bagamat hindi siya direkta na maglaland, pero papalapit, asahan po na ito nga ay maranasan natin yung bahagyang mga pag-ulan. So inasahan possible mamayang gabi o hapon, maranasan na po sa ilang parte nito pong Kalbayog, sa part ng Tacloban, sa baybaying bahagi ng Lodores, Burungan, Palapag, Katarman, sa part ng Visayas, ito pong bagyo. Okay? And then, pagpatak naman ng Sabado bukas ng madaling araw, dito na po asahan na makaranas ng mga masungit po na panahon sa area niyan hanggang papalapit po sa area na ito. So ito po yung area sa ating po mga kabayan na possible forecast ng ating pong windy.com at estimated din po sa ugnay sa forecast na ibinahagi ng ating pong DUST Pag-asa. So yan, then paparating po, inaasahan by Saturday pa lang ho ng gabi, asahan nyo po na makaranas na po kayo dyan sa part ng Catanduanes na masungit na panahon. At possible na ganitong oras ay nasa typhoon o super typhoon na po itong bagyo na si Pipito. Then pagdating po ng Sunday, doon po mas lalong babayuhin na madaling araw ito pong area ng Catanduanes at sa ilang parte po nitong Bicol area. So ingat din po sa mga area na yan, sa may Karamuan, Simura, Tinambak, Tiguan. Okay, so yan po. Bagamat hindi po direkta na mga sentro yung ilang area sa Bicol, pero asahan nyo pa rin po yung lakas na maranasan. So yan po yung tumbok nito. And then after na magland sa may part ng Catanduanes, may posibilidad na magbago po yan dahil nga po sa kahapon yung ating pong forecast from Cagayan sa part ng Santa Ana area at sa ibabang bahagi pa nito ay posibleng magland, pero meron pong pagbabago doon po sa naging actual na senaryo nito pong bagyo. So ito i-preparation natin, at least makapag-ready kayo sa part ng Santa Ana, Gonzaga, but sa may part ng Bagao ito nagland. Then ito naman sa area na ito po yung possible sa may part ng Baler, sa may Aurora, sa may area po ng Di Paculaw, itong Cabaldon. Yan po yung mga area na dapat ngayon ay maghanda na sa may Bangbang, Baguio, sa may San Jose, San Carlos, sa may Bagnotan, ito pong Bukyas, Candon, Bizao. So yan po yung mga area Ito po yung base natin, based doon po sa forecast. So para mas ma-imagine nyo pa mga great, gaya ng ating pinakita kanina, doon sa forecast ng ating pong DUST Pag-asa, nagmamatch ito pong forecast naman ng nasa ECMWF o ito pong European Center for Medium Range Weather Forecast. Ito rin halos yung possible forecast at dadaanan nito pong bagyo na si Bagyo Pipito. Pero posible pa magbago So ngayon po ay mag-ready na yung mga residente dyan. So ito po uli yung pattern niya sa ating mga great para mas makita nyo po yung wave. Yung pinakita lang natin yung pinakasentro po ng bagyo kanina na posibleng magiging daan niya po. So ngayon pa lang makikita nyo po sa part ng Legazpi,
part ng Quezon City, Baguio, Tuguegarao. Yan po yung mga sakop din kung i-zoom in pa natin. So yan po yung part sa baybayin nito nga pong Palapag, Katarman, ang makakaranas po sa may Airosen, Legazpi, Tiwi, Naga, Balatan, Dait, Santa Elena, Lopez, Pagnanungan, sa Impanta. Yan po. So yung mga area na yan ha, ingat po kayo no, kung hindi man magiging sentro, pero posibleng maranasan pa rin po yung hagupit nitong pong bagyong si Pipito. Bagamat nakaraan, pinapakita natin na posibleng pinakasentro ay sa part ng Manila, pero kita pa rin po dito sa wave niya na masasako pa rin po sa part ng Quezon City at dito po sa may part ng Kamaynilaan at ilang pang mga area sa may Central Luzon at sa may Northern Luzon na posibleng makaranas din po ng sama ng panahon. Sa ngayon pa lang, bagamat hindi pa direkta nakaka-apekto sa ating bansa, ito pong bagyong si Pipito na isinailalim na sa signal number itong area po ng Northern Samar, ang Sorsogon, itong area part ng Albay, Camarines Sur, ang part ng Catanduanes at parte ng Camarines Norte. So, asahan nyo sa mga lugar na yan na mainit pa rin po ang inyong maranasang panahon po ngayon. Within 36 hours ito, so ibig sabihin isang araw at kalahating araw ang posible na palugit. So asahan nyo sa within 36 hours no, hindi pa nyo maramdaman po yung sama ng panahon. Ito po yung preparation pa lamang dito po sa paparating po na bagyo na si Bagyong Pipito. Kaya yan po sa ating mga kabayan, inaasa natin sa mga susunod na oras, maaaring itaas pa yung ilang mga signal number. So ulitin ko lang, signal number 1, ang ilang parte ng Eastern Samar, sa may Samar, ang Northern Samar, Sorsogon, part ng Albay, Catanduanes, Camarines Sur at Camarines Norte.